Okay, Happy Lord's Day po. Dito po tayo sa San Pablo. Ito po yung simbahan ng San Pablo. Nasa Velasquez Street po siya. Velasquez. Ito po Velasquez. So lakad po tayo. Pupunta tayo ng San Pablo. Ayan. Pupunta tayo sa San Pablo. Simbahan po. Bago tayo po ito. Malaki. No? Mainit ang araw. Kaya daan-daan lang kasi pataas yung inakit natin ang ogong bonggabilya na kulay puti. Yan o. San Pablo. Dito sa Tondo, Manila. Sarado pa po. Sarado pa siya. Hindi natin alam kung alin yung bukas. Meron palang bukas dito. Ito yung meron palang bukas. Ito. Parokya na San Pablo Apostol. Yan. Picture muna tayo. Yan. Yan. Binuksan naman po yung pinto para pumasok yung hangin. Yan. Picture tayo. Altar. Okay. So, picture tayo dito sa side na ito. Then, sa side na ito naman. Oh. Alauna, media, clock. Yan. Dito tayo kasi mahangin dito. May lugar na mahangin. Kung saan, ayan, nararamdaman na natin yung hangin dito. Yan. Ito. Bukas pumapasok yung hangin, presko. Nararamdaman ko. Yan. Ay, presko. Pumapasok sa bukas. Ito bukas ito kabila. Pumapasok yung hangin, presko. Nararamdaman ko. Yan. Dito tayo ngayon sa simbahan ng San Pablo. Bagong tayo lang po ito. Yung dati noon, wala na, sinira na. Sa Velasquez. At ito nga po yung bagong tayo ngayon na simbahan. So, nandito tayo ngayon para mag-aral ng Biblia. Total, nandito po tayo sa San Pablo ngayon. Ang ating pag-aaralan ay sino si Pablo. Bago siya naging Pablo, ang pangalan niya Saulo. Ganito po ang nakalagay. Siyempre, lalapit muna tayo sa Diyos upang manalangin upang siya po ang gumabay sa atin. No?
Panginoon Diyos sa aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa pagbubulay ng iyong salita. Buksan ng isip, damdamin ng mga taong manunood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito sa 26 ng Gawa, simulan natin sa 12. Hanggang 18 po ito, Gawa 26:12 hanggang 18. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng punong pari. Nang katanghalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa sikat ng araw. Totoo, nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. Kaming lahat ay natumba sa lupa. Narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan, para mong sinisipa ang matulis na bagay. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka, nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at ipakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong mga Hudyo, gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas kita mula sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. So, Saulo siya nung hindi pa siya mananampalataya. Ngayon, anong sabi? Hudyo siya. Hudyo. Meron pa nakasulat dito, tignan natin. Dito sa Pilipos chapter 3. Ang sabi ni Pablo, ako'y tinuli sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. 6. Kung sa pagiging pagsunod ko sa kautusan, ninusig ko ang iglesia. Mananampalataya po yun. Pag nakakita kayo ng iglesia o nakarinig kayo, mananampalataya po yan. Inusig ko ang iglesia o mananampalataya sa Diyos. Kung sa pagiging matuwid naman sa kautusan, walang may susumbat sa akin. Ano po? Siya po ay Hudyo. Ang pangalan niya, Saulo, nung hindi pa siya mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang kwento niya. Nung siya po ay ma-convert na, siya po ay nagkukwento. Ito naman ang kinukwento ni Pablo sa 1 Timoteo chapter 1 verse 12 hanggang 17. Nagpapasalamat ako sa aking Panginoong Jesucristo na nagbigay sa akin ng lakas, dahil itunuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na noong una ay nilapastangan, hinusig at nilait ko siya. Sa kabila nito ay nahabag sa akin ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako sumasampalataya. Pinasagana sa akin ang kagandang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at akong pinakamasama sa kanila. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang lubos na pagtitiyaga at upang maging kalimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Purihin natin at walatin magpakailanman ang isang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita.
Amen. Yan po ang kwento ni Pablo. Noong araw pala, kaya niya pala inusig ang ating Panginoong Jesucristo, hindi pa siya sumasampalataya. Wala siyang pananampalataya kay Jesus. Pero meron na siyang reliyon. Pariseo, pangalan ng grupo niya. At isa siyang Hudyo, mula sa lahi ni Benamita, yung 12 tribo ng Israel. Ang isa doon, yung Benjamin. Doon po nanggaling ang Pablo o Saulo. Pero nang naging apostol na siya po ay isang mananampalataya na. Pero dati, manguusig siya. Yun ang kanyang kwento nung matanggap na niya ang pananampalataya kay Kristo. Sabi niya, hindi ko nalalaman ang aking ginagawa. Ganun po pala. Sandali, meron po tayong bisita. Bihira ko. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Ito, para siyang Abu Sayyaf eh. Si Brother Marlon. Paano mo nalaman nandito ako? Hindi ko nalaman. Makipaglibing ako dito. Kamag-anahan doon, mag-anakan. Galing ako sa inyo kanina Marami eh. nga ng asawa ko, pumunta kang araw doon. Hindi ka bukas ang ventilador. Yan naiya ako eh. Iya ka, binabayaran natin yan. Si Brother Marlon, unexpected. Akala ko sinusundan niya ako. Yung pala, ayan o. Ayan. May patay pala, kamag-anak. Nagulat ako, nandito. Ano pahingahan ko sa hapon ito? Natutulog ako kumisan dito. Natutulog pa ako rito. Kasi mahangin. Oo nga. Okay, tuloy tayo. Yan po si Pablo. Ngayon, nandito tayo sa simbahan ng San Pablo na bagong gawa. At yan nga, si Brother Marlon, nagipaglibing pala. Akala ko, okay, nagipaglibing, kaya kami nagkita dito. Okay. At ang ginagawa ko naman, nag-video ko patungkol kay Pablo kasi nandito tayo sa simbahan ni San Pablo. Bago tayo po ito, pinatayo po ni Cardinal si Tagle. Isang Pilipino yon. Siya po nagpatayo. Ngayon, bilang isang Hudyo, siya po ibinukod para mangaral ng mabuting balita. Tingnan natin yung libro ng Roma. Ganito ang mababasa natin. Roma 1:1. Mula kay Pablo, isang lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at tinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi ng mga banal na kasulatan. 13:4. Ayan tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya pinanganak simula sa lahi ni David, tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa na kanyang muling pagkabuhay. 5. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin mula sa Diyos ang kulob na maging apostol, alang-alang kay Kristo, upang ang mga hentil ay akayin sa pagsunod na ayon sa pananampalataya. 6. Kayo kabilang sa mga tinatawag na maging mga tagasunod ni Kristo Jesus. 7. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal na Diyos, at tinawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapalat at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Siya po ay ibinukod upang mangaral ng mga hentil. Tandaan nyo siya yung Hudyo, kagaya nila Pedro, Hudyo, pero sila Pedro po nakaasay sa mga Hudyo. Si Pablo naman, nakaasay sa mga hentil, ibinukod siya sa salita ng Diyos
upang mangaral ng mga hentil. Tayo pong mga Pilipino ay kabilang sa hentil. Labas ng bansang Israel, kung tawagin sila ay mga hentil o hindi tuli ng sabi ng ibang Biblia. Ibig sabihin po, yang kasing Udyo, pagdating ng ipinanganak siya, 8 araw pa lang, tinutuli na po sila sa laman. Tingnan niyo po ang sabi ni Pablo. Dito, ang sabi ni Pablo, yung binasa natin kanina, anong sabi niya? Ulitin lang natin. Ang sabi niya, ito, sa Pilipos 3:5, ako'y tinuli sa 8 araw mula nang ako'y silang. Ang mga Hudyo po kasi, kultura nila, pagdating ng 8 araw mula nang ipinanganak siya, tinutuli na po, diretso, circumcision. Oh, sa mga lahing Hudyo yan. Pero yung mga hentil, kung tawagin sila, hindi tuli. Eh, kagaya po natin, mga Pilipino, hindi ba nagpapatuli tayo? Maunat na. Bigla sumagot. Hindi na tinatabla ng labaha. Naalala nyo ba yung kay Dolphy? Father and son, silang dalawa ni Babalo. Oh, matanda na si Babalo nung magpatuli. Maraming Jason. Talaga, bigla sumulpot pa naman. Alam niyo po si Brother Marlon, every Saturday kasama ko siya. Dati Sunday, kaso mo yung Sunday, nawala na yon. Yung basta nawala na, hindi na kami nakakapunta ron. Every Saturday po. Ayan. Ngayon, siya buko sa pagiging Hudyo niya, ibinukod siya ng Panginoong Yesus para sa mga hentil. Kaya tayong mga Pilipino, ang ating apostol na kinikilala sa Biblia ay si Apostol Pablo. Hindi ko lang po malaman kung saan napunta yung San Pablo de Espada. Hindi ba, Brother Marlon, hindi ba nagpipiesta dito sa Pablo de Espada? Yan tanong, wala naman pong espada sa Biblia eh. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng espada si Pablo. Eh samantalang sa Biblia, yung kasama ni Jesus si Malco, ang tumagado sa Tenga. tenga. Oo. Tenga ng Hudyo. Oo. Pero si Malco yun. May dala siyang itak. Pero si Pablo, wala siyang dalang espada Tabak. o tabak. Sa kaya nila napulot yun. O, alam mo ba yun, Brother Marlon, kung saan napulot yung may espada si San Pablo? Hindi rin yun. Kasi nilagay nila yung report may espada na. Oo nga, pero sa Biblia, wala nakalagay. Eh, siyempre, yun ang susundin natin. Yung... Kaya ako nagtataka rin ako. Pero, yun nga, hindi ko rin makuha kung paano nagkaroon ng espada. Kaya pa nagdiriwang nila yung piyesta, San Pablo di Espada. Ting January. Pagtapos na po yung piyesta ng Tondo, then susunod na yung San Pablo. Sunod-sunod yung piyesta rito eh. Tapos Don Bosco. Yan mga piyesta yan, dito sa Tondo. Kaya nandito tayo sa Tondo, sa may Bitas. Sa Velasquez Street yan. Di ba, Brother Marlon, Velasquez yan? Yan. Pero sa gilid niyan, yung Bitas River. Merong ilog dyan, tawag ay Bitas River. Riverside. No? Oo, Riverside. Kung saan si pare mong doon nakatira sa ilalim. Underground. Underground. Under the table. Okay. Napalayo na tayo masyado. Si San Pablo po, siya po Hudyo mula sa lahi ng Benamita sa 12 tribo ng Israel. Pero ginamit siya ng Diyos, binukod siya sa magandang balita upang mangaral sa mga kahentilan. Kaya tayong mga Pilipino bilang hentil, kung meron po tayong kinikilalang apostol ng Biblia, ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Kaya sinatawag siyang San Pablo kasi
Ibig sabihin, pag sinabi mo San Pablo, ibig sabihin, banal na Pablo. Yun lang po, ganun lang yun. Ano? Pero sa Biblia, hindi siya San Pablo. Apostol Pablo po siya. Ibig sabihin, lingkod siya ng Diyos. Amen. God is good all the time. Okay, hanggang dito na lamang. At least, meron po kayong napag-aralan patungkol kay Pablo. At least, nandito sa Biblia ang kanyang kwento. Yun ang maganda, nasa dito. Pero namatay po siya, okay, yung kamatayan niya ay 46 AD, Anno Domini, araw ng Panginoon. Between 46 and to 48, wala pong eksaktong nakalagay. Pero sa kung alin man doon tumama, doon po siya namatay. Pero yung kanyang pagkamatay, yung kanya pong imbis na nakapako sa krus na ganon, nakahigis po yung cross. Sige po, God bless us all po. May misa na po.